Corruption kaya, Sen, talaga ang dahilan kung bakit nagkaganon ang ating bansa natin? Isa sa pinakadahilan. Ganun po. Isipin mo, kapag ka kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan eh. Natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap, nawawala lahat yon. Hindi na ibigay, na ipagkait po. Tama pagkatapos yung pera na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa't dinala sa bulsa nila. Paano mabubuhay? Paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, pinakamataas ang corruption. Parang may parang may direct correlation ang tawag nila dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, magpapanagpo pag pinlat mo yan, ang talagang makikita mo yung correlation eh. Ayun. Sa statistics, madali yan eh. Gagamit sila ng dependent variables at saka independent variable. Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, na mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng corruption. Nakasentro ngayon yung mukha ng corruption. Talagang litaw na litaw ang mukha eh. Ayan, Isip-isipin mo saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August 2. Okay, January 1, 2025. Complete documents, Isip-isipin, nagkaroon ng program of work. May plano. Nag-bidding. Yan. Nag-award. Meron pang notice to proceed. Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan. Pumirma pa yung commission on audit. Naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, saan po dito? Pagkatapos ngayon, sino ba yung kontraktor nito? Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? Kukunin mo yung papel. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Yun ang hindi na matagpuan. Kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung ang tawag nun, restated funding. Yun. Hindi na nakita nung una Dodoblihin pa Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen Di ho ba? Kasi nga, sabi nila, hindi nakita napalusutan natin Ayun. Ulitin nga natin. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Yan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, ikaw ba, iniisip mo ba yung gano'n? Ako simula pa lamang, di pa simula ang election, Sen itinalaga ko na kayo dyan hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Nakita mo, sila po yun. Sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Nakakaawa yung broadcaster na yun Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakunan ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yan. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Kasi sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang Yan po ang lumalabas, Sen.
Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila eh. Kaya kung magsalita pa naman yun, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal ano? Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako Kaya ayaw kong pakinggan yun ganun mo ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Mario Joseph ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka na... Sinubukan ko sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon dun sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, mapagbigyan. Sige. Baka try mo nga ako. Pangiti-ngiti ako Ako pagdating sa akin. Tama ka kung ayaw na yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kasi ganyan, sabi naman ng kausap. Hindi nga 2.8 million lang sila Ganun. Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Nakalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga.
Oh, yeah. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. Ang